6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Lunes tayo ngayon, ika-16 ng Hunyo 2025. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, mahigit sa 27 milyong mga estudyante balik eskwela na ngayong araw na ito, private and public. 4 na OFW sa Israel sugatan sa missile strike ng Iran. Yun daw po mga Russians. Inatasan na ni President Putin na lisanin na ang Iran. May mga reports din tayo natanggap na mga Iranians ay nagchat-chat sa kanilang mga kalsada ng death to Khamenei. Mukhang ang kalaban din ng Russia ng Iranian government mga mamamayan nila. Pangulong BBM binati ni First Lady at ng mga anak nito sa pagdiriwang ng Father's Day. Isang election expert hinimok naman ng Pangulong BBM ibito ang panukalang pagpapaliban na naman ng barangay at SK elections sa December 1. Residential area sa Maynila nasunog, isang sugatan. High school building naman sa Quezon City tinubok din ang apoy isang araw bago ang pasukan. Unang araw ng klase sa ilang bahagi ng bansa, uulanin ayon naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, magiging maulan ang unang araw ng pasukan sa ilang bahagi ng bansa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Yan din ang easterlies, partikular na sa Mindanao at Eastern Visayas ayon sa Pag-asa. Dahil dito pinapayo ng Pag-asa ang mga magmabalik eskwela magdala ng payong at iba pang pananggalang laban sa ulan. Ayon kay Obed Madrina ng Pag-asa, apektado ng ITCZ ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Antamba Oriental. Magdadala ito ng mga pag-ulan, paghulog at pagkidlat na may panganib ng pagguho ng lupa at pagbaha, lalong-lalo na sa mga lugar na madalas nang inuulan. Samantalang silangang bahagi naman ng Luzon makararanas sa mainit na panahon dala ng easterlies mula sa Pacific Ocean. Bagamat walang sama ng panahon o LPA sa loob ng PAR, nagbabala naman si Badrina ng isolated thunderstorms, partikular na sa hapon o gabi sa maraming bahagi ng bansa. Inaasahan naman ang maulap na papawirin sa Metro Manila na may pagbugso-bugsong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Aarangkada na ang pagbubukas ng klase para sa school year 2025-2026 ngayong araw. Ayon sa Department of Education, nasa 27.6 million na mga estudyante ang inaasahan nilang magbabalik eskwela. 300,000 mas mataas ang bilang kumpara noong nakalipas na taon. Kaugnay nito, pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang school opening sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Singalong, Maynila. Habang posibleng bumisita rin sila sa isang paaralan sa Taguig City, gayon din sa Binyan at Santa Rosa City sa Laguna. Samantala, nagpakalat naman ang Philippine National Police ng 37,000 na mga police personnel upang magbantay at tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ngayong araw na ito ng pasukan. Handa na ang Department of Education na i-accommodate ang nasa 27.6 million na mga enrollee ngayong taon sa harap ng nagpapatuloy na hamon sa sektor ng edukasyon sa buong bansa. Pangungunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at na Education Secretary Sara Angara ang seremonya para sa opisyal na pagbubukas ng klase sa Epifanio de los Santos Elementary School, Singalong, Maynila ngayong araw. Sa kabuuan ng bansa, merong 15.42 million enrollees sa elementarya, 8.01 million naman sa junior high school at 4.17 million sa senior high school. Samantala, kabilang sa mga suliranin na patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang kakulangan ng 165,000 na mga classroom.
56,000 ang mga guro, gayon din ang limitadong learning resources. Ilan sa mga inilatang na solusyon ng DepEd para dito ang pagpapatayo ng 105 mga classrooms sa pamamagitan ng public-private partnership, mas maagang procurement directives para sa mas mabilis na pag-rollout ng mga infrastruktura at mahigpit na koordinasyon sa Department of Public Works and Highways para sa konstruksyon ng climate resilient buildings. Higit naman sa 37,000 mga pulis ay ipakakalat nga ng Philippine National Police sa 46,000 na mga paaralan para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Kaugnay nito, magtatayo din ang PNP ng 5,079 police assistance desks malapit sa mga eskwelahan upang umalalay sa mga mag-aral, mga magulang at maging sa mga school staff. Magsasagawa rin ang kapulisan ng mobile at foot patrol, partikular na sa mga high-density area at mga critical zone. Iginit ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hakbang na ito ay pagpapakita ng kanilang commitment sa paglikha ng tahimik at ligtas na learning environment upang matik naman na ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aral ay ligtas at walang takot. Magpapakalat din ang 2,800 mga pulis sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa pagbubukas ng school year 2025-2026. Ayon kay Philippine National Police Chief Nicolas Torre III, nais nilang matiyak na ligtas ang mga estudyante sa pagbabalik eskwela. Una nang inanunsyo ng PNP ang pagpapakalat ng 37 na mga pulis o 37,000 na mga pulis sa mga paaralan sa buong bansa sa pagsisimula nga ng klase. Maaaring magkaroon ng double hanggang triple shifts ang ilang mga paaralan, partikular na sa mga highly urbanized area. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, ito'y bilang tugon sa 165,000 nakakulungan ng classroom sa buong bansa. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Garma na magpapatuloy ang pagtugon ng pamahalaan upang masigurong magkakaroon ng sapat na bilang ng mga silid-aralan ang mga estudyante. Alam naman po natin, malaki po yan. Around 160 plus thousand classrooms po yung kulang natin. And this is why there are some schools, particularly in highly urbanized areas, that might be, will have a certain number of shifts. May double shifts po tayo or probably may triple shifting po tayo. Pero yung pong kakulangan na yan, over the years, ay sinusubukan po nating tugunan. Isa po sa inobasyon na gusto nating gawin ngayon ay yung public-private partnership. Hopefully, we'll be able to generate, at least ma-mitigate natin yung 165,000 shortage natin through our public-private partnership. Ang dami nga pong mga private school, may bakante hong mga classroom. Yung dati, 3 sections, ngayon po, isang section na lang. Dahil kumonti nga po ang mga enrollee sa private school. Systematic approach ang kailangang solusyon ng mga problema sa sektor ng edukasyon. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Teachers Dignity Coalition spokesperson Jim Lester Beleno, lumilikha lamang ng panibagong problema ang patsi-patsing solusyon ng DepEd. Inihalimbawa ni Beleno ang pagdaragdag ng mga guro na bagamat nakatutulong sa pagpapababa ng student-to-teacher ratio, nagiging hamon naman ang kakulangan pa rin ng classroom. Ni Beleno, kailangan tingnan sa kabuuan ng sitwasyon para matiyak ang epektibong mga hakbang ng pamahalaan sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Pag tinitignan natin yung kabuuan ng kalidad ng edukasyon, dapat lahat yan, learning materials, yung school environment, at yung mga upgrading ng mga teachers po natin. Committed at handa naman ang mga guro para sa pagbubukas ng school year 2025-2026. Itong tiniyak ng Teachers Dignity Coalition kasabay ng paghimok sa pamahalaan na gampanan din ang tungkulin na tiyakin na maayos na learning environment para sa mga mag-aaral. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, bagamat laging handa mga guro sa harap ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap, responsibilidad naman ng gobyerno na siguraduhin hindi kargo ng mga guro ang lahat ng hamon sa education sector. Paliwanag ni Basas, hindi magtatagumpay ang anumang reforma sa edukasyon kung patuloy na isapagwawalang bahala ang mga guro. Pagbibigay din pa nito ang kakulangan ng basic resources gaya ng classroom, armchair, water and sanitation facilities at mga learning material ay nananatiling pagsubok ngayong pasukan. Sinabi pa ni Basas, bagamat kinikilala ng DepEd ang mga suliraning ito, wala niyang matibay na aksyon ang ahensya kaya't
o para humirit pa ng karagdagang pondo sa Kongreso upang matugunan ang nasabing kakulangan. Hindi dapat ipinaiira lang no-fail policy sa mga paaralan. Ginit ng Teachers Dignity Coalition, ang No Child Left Behind policy ay hindi nangangahulugang ipapasa ang lahat ng estudyante kahit na hindi karapat-dapat, hindi marunong bumasa. Iba marunong bumasa, wala namang comprehension. Ayon kay TDC spokesperson Jim Lester Beleno, ang no-fail policy ay isa sa nakikitang dahilan ng kanilang mga guro o grupo kung bakit maraming functionally literate o illiterate na nakakabasa at nakasusulat ngunit mahirap umintindi, alang komprehensyon. Pagbibigay din ni Beleno, kailangan na mahigpit na pagpapatupad sa grading system upang matiyak na natututo ang mga mag-aaral. Hindi dapat tinotolerate yan. Kasi kung talagang kalidad na edukasyon yung hangarin natin, dapat talaga dumaan naman sa proseso. Kung hindi nakapasa, di magbalik-aral, mag-summer classes, hanggang matuto yung bata. Nananawagan naman ang Philippine Chamber of Agriculture and Food sa Department of Education na ipaubayan na lamang sa National Dairy Authority ang pangunguna sa milk feeding program. Ayon sa Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food na si Danilo Fausto, hindi agad nababayaran ng DepEd ang mga kasamahan nilang nagsusupply ng gatas para sa naturang programa. Pagsubukan niya ito sa mga magsasaka na umaasa na matatanggap ang bayad para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang mga pamilya naman. Yung ating mga kasamahan na nagsusupply ng gatas based on the milk feeding program, hindi nababayaran. Sa DepEd? Sa DepEd, hindi nababayaran. Alam mo yung mga magsasaka natin, kung isa, dalawang baka mo lang, diyan ka humahanap ng pagkain araw-araw, yung bayad ng gatas. December, January, natapos na yung milk feeding, June na, hindi pa sila nababayaran. Nationwide ho ba ito? Nationwide. Sus, may ginoong buhay. Paano ka nga naman magsusupply? Hindi ba? Mabuti sana kung napaka-well off ng ating mga magsasaka. Tinupok naman ng apoy ang nasa 6 na kabahayan sa barangay 517, Sampaloc, Manila. Alas 4 ng madaling araw kahapon po yan. Tinatayang 25 pamilya o katambas ng 75 individuals ang apektado ng naturang sunog na umabot ng ikalawang alarma. Nalapnos naman ang balat ng isang lalaki na nakatira sa bahay na pinagmula ng sunog. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, mahigit naman sa 300,000 pesos ang kabuang halaga ng napinsala. Pasado alas 6 na umaga, nang tuluyang maapala ang sunog na nirespondihan ng may 29 na mga fire truck. Pinagunahan naman ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco ang paglulunsad ng second phase o ikalawang bahagi ng construction ng Philippine Military Academy Alumni Association Building sa Port Bonifacio, Taguig City. Ang 6 na palapag na gusali ang magiging Center for Leadership Excellence ng PMMAI at ito'y may funding support na 600 million pesos mula sa Newport World Resort Foundation, ang corporate social responsibility arm ng isa sa mga lisensyadong integrated resorts ng PAGCOR. Pinuri ni Tenco ang inisyatiba na ito bilang isang model ng public-private partnership na nagbibigay diin sa long-term value ng defense at governance sector sa bansa. Ayon kay Tenco, ang proyektong ito ay truly remarkable o tunay na kapansin-pansin dahil sa hindi ito itinayo ng ginastusan ng gobyerno. Walang gastos na isang kusing ang pamahalaan. Ito niya ay patunay na ang gaming industry, kapag maayos at kinukontrol at responsableng pinamamahalaan, maaaring mag-isang malakas na partner sa nation building. Una nang inaprobahan ng PAGCOR ang 300 million peso outlay para sa building structure. Sinundan naman ang karagdagang 300 million pesos para sa pagpapatuloy ng interior pit-out phase. Kapag nakumpleto ng gusali, magsisilbing opisyal na punong tanggapan ito o headquarters ng PMMAI, gayon din bilang venue ng strategic forum, leadership training, legacy building activities na pakikinabangan ng mga henerasyon ng mga Pilipino military leaders. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa?
All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebon cotton. Gawa po ito ng ACS. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Kinilala bilang outstanding local government unit ang Pasig City at Bacolod City ng IT Business Process Association of the Philippines dahil sa pagsuporta nito sa industriya ng IT at business process management ng buong bansa. Pinuri din ng award-winning body ang pamumuno ni Pasig City Mayor Vico Soto at Bacolod City Mayor Albi Benitez sa pagsusulong ng digital na kahandaan ng kanilang mga komunidad at pagkakaroon ng business-friendly environment. Bukod kay Mayor Soto at Mayor Albi, pinag-aralan din ng Education Secretary na si Senator Sani Angara o Secretary Sani Angara ng IT PBM Luminary of the Year Award para naman sa kanyang legislative support sa nasabing sektor. 22 na makalipas ang alas 4, si Yen Santos. Tikom daw ang bibig sa isyong hiwalayan nila ni Paulo Contis. Hala, nakipaghiwalay na naman si Paulo. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Well, nasa na nga ba si Yen Santos? Marami ang nagtataka, marami ang nag-iisip bakit parang biglang-biglang nawala sa showbiz si Yen Santos. At ang isa pang pinagtataka ng mga mahaderang chismosang mga kachika ay totoo nga bang hiwalay na sila ni Paulo Contis? Hanggang ngayon ay nanatiling malaking panandang-pananong ang katanungan. Sila pa ba? Well, ayaw magbigay komento nitong si Yen Santos kaugnay sa hiwalay na sila ni Paulo Contis. Pero kung paniniwalaan ng chismis, ilang buwan na rin daw ngayong natuldukan na ang relasyong Paulo at Yen. Ano nga ba ang dahilan ng pagkakatuldok? Sino nga ba ang nagkasala sa dalawa? May third party involved nga ba? Mga katanungang ayaw sagitin. Mga katanungang hindi masagot-sagot ni Yen at ni Paulo dahil tikaw ang kanilang bibig sa nasabing issue. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley! Magandang umaga, Pilipinas! Ay naku mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. 24 makalipas sa 4 ng umaga. Magkano ang premyo natin ngayon sa Mahiwagang Tunog? 7,000? Teka. June 10, 1, 1, 2, 3. 4 lang pala. Wag advance. Lugi naman tayo yan. Ayan, lagyan natin dito. June 16, 4,000. Mag-aabono na naman tayo nito pagka nagkataon na. Sige, habang kayo ho'y naglalaban ng inyong mga uniforme gamit ang Pride Detergent. Mahiwagang Tunog. Ito ang ating Mahiwagang Tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 4,000. Ayan, basta sabi sa inyo, pagkatapos nyong labanan yung mga damit gamit ang Pride, eto. Gagamitin nyo naman yung isang item na hinahanap natin. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format ang pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! 40 anyos sa babaeng street-level individual arestado sa bypass operation sa Urdaneta City, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at siya kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masantos siya kabasan Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Ordaneta City Police Station ng isang 40 anyos na babae na residente ng barangay Kamantilisa ng nasabing syudad, street level individual matapos itong mahuli sa bypass operation ng PNP. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Billy, alas 11:40 ng gabi nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit ng operasyon sa barangay Dilan Paurido, kung saan dito nakipagtagpo ang suspek at isa sa mga pulis na nagkunyaring buyer gamit ang mark money. Nakabili sa suspek ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu at taga ditong inaresto nung magkaabutan na ng droga at mark money. Ang nasamsam na illegal na droga sa suspek ay tumitimbang ng humigit kumulang 20 gramo na may standard drug price na 136,000 pesos. Nakumpiska sa suspek ang mark money at iba't ibang drug paraphernalias. Naharap ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang babaeng suspect. Ito si Freddy Pajardo, Aris 13, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga, kinilala ni Vice President Sara Duterte ang katatagan at pagmamahal ng haligi ng tahanan sa pagdiriwang ng Father's Day. Sa kanyang video message, tinukoy ni VP Inday ang paggabay ng mga tatay para maging responsable, disiplinado at produktibong individual ang kanilang mga anak. Sinabi pa ng Vice Presidente ang pagsisikap ng mga tatay ay nagpapaalala sa kanilang dalamhati at pagmamahal sa pamilya at nagiging magandang halimbawa at inspirasyon ng mga kabataan. Kaya sa mga tatay na nagdiwang kahapon ng Father's Day, tapos na ang holiday, maglaban na kayo mamaya. Kahapon lang yung no laundry day, baka akala nyo ha. Binati naman ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos at ang yumaong lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nitong Father's Day. Matamis na mensahe naman ay pinabot ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa Pangulong BBM. Ayon sa First Lady, hindi lamang amazing dad ang kanyang asawa kundi puso ng kanilang bahay. Nagpasalamat din ang unang ginang sa presidente sa pagiging kalmadong haligi ng tahanan nito. Nagbigay pugay naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga tatay ng sambayan ng Pilipino at kinilala ang kanilang mahalagang papel bilang haligi ng pamilya at puso ng ating mga komunidad. Sa mensahe ng pagdiriwang ng Father's Day, sinabi ni Speaker Romualdez na ang mga amang Pilipino ay tahimik na bayani na araw-araw bumabangon upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Nagbalik tanaw pa si Speaker Romualdez sa naging impluensya ng kanyang ama na anya'y patuloy na nagsisilbing gabay ng kanyang paglilingkod sa bayan. Ipinabot din niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga ama, maging yung mga nasa ibang bansa, mga nagtatrabaho sa ibang dagat, para sa kanilang walang sawang sakripisyo at pagmamahal. Pero mensahe ko nga po sa mga tatay, ituro din ninyo sa inyong mga chikiting na ang inyong sakripisyo sa kanilang para silang mamuhay araw-araw. Hindi ho dahil sa kayo'y namumulot lang ng pera. Dapat nilang malaman na yan isang matinding sakripisyo. Parang si Rey Taladro. Nagpupuyat araw-araw. Magdamag na nagtatrabaho, pag-uwi ng bahay, magsasaing pa, maglalaba, maglilinis ng bahay. Yan ang buhay ng mga pogi. Mga miyembro ho ng mga pogi. Pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Pinili naman ni Senator Bongo na gugulin ang kanyang kaarawan nitong June 14 kasama ang mga mangingisda sa Davao del Norte bilang suporta na rin sa kanilang kabuhayan at isulong ang seguridad sa pagkain. Pinagtibay nito ang kanyang pangako na paglilingkuran ng mga katutubong sektor sa bansa, lalong-lalo na maulang sawang nagtatrabaho upang tumulong sa pagkakaroon ng food security. Sa isang pagtitipon sa tabi ng dagat, nakiisa si Senator Go sa mga mangingisda sa isang budol fight gamit ang kanyang mga bagong huling seafood na binili naman niya para suportahan din ang kabuhayan ng mga magsasaka.
Ang mga isda ay inihaw, sabay-sabay nilang pinagsaluhan na nagdulot naman ng kasiyahan at pakiramdam ng pagkakaisa sa simple ngunit makabuluhang pagdiriwang. Ayon kay Senator Gomas, gusto niyang gugulin ang kanyang mga susunod na kaarawan kasama ang mga nangangailangan na inspirasyon ng halimbawa ng dating Pangulong Digong Duterte na dati nagdiriwang din sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ilang negosyo naman sa Tacloban nagsara. Nagpalala pa sa load restriction sa San Juanico Bridge. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy. Ilang negosyante sa lungsod ng Tacloban nalulugi lalo na sa naging load restriction sa San Juanico Bridge. Ito ang sinabi ni Eugene Tan, ang presidente ng Philippine Chamber Commerce and Industry sa lungsod sa isang panayam. Ayon kay Eugene Tan, na patuloy ang kanilang pagdidegusyo kahit nalugi dahil hindi lahat ng oras ay palagi silang gumaganansya. Ang sigurado lang sa kanilang mga binabayaran na buwis, kuryente, tubig at sa kanilang mga empleyado. Ilang building na sa Tacloban ay pinaupahan na ng may-ari dahil sa kanilang pagkalugi. Sabayan pa ngayon ang load restriction ng San Juanico Bridge dahil hindi agad nakakarating kanilang mga paninda sa downtown area sapagkat kulang pang barge na nagtatawid ng mga trucks mula sa Amandayan Port papuntang Tacloban na nagdadala ng kanilang mga goods o iba pang mga ititinda. Inaasahan naman Eugene Tan makabawi sila sa mga susunod pa na buwan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, baka kayo may mga importanteng lakad, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households sa ating mga emergency kits. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manonoy ang ating mga kabahay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sa Cecil Bangka Santos ng Midwives o Philippine League of Private and Government Midwives, pagaling po kayo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Mga fans daw po ng PBB, ilang personalidad dismayado sa pagkakaibig ng Shukla Duo. Yan po ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sa July 5 na ang finale ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab, kaya painit na itong pinag-uusapan at sobrang involved na nga ang mga avid fans nito. Noong Sabado ay ang tindi ng reaction ng mga netizens sa pagka-ibig kina Clarice de Guzman at Shuvi Estrada o tinatawag nilang Shukla Duo. Sobrang nawindang ang mga Shukla fans at sobrang harsh ang mga pinupost nila sa X laban sa ibang kaduo. Lalo na ang kina AC at River na Asver na siyang nag-nominate sa Shukla para matanggal ito. Pati ang broadcaster na si Cara David ay apektado at nalungkot dahil sa pagkaibig kina Clarissa at Shuvi. Pero ang isa sa sobra ring involved ay si Vice Ganda na talagang suportado si Clarice de Guzman na nakasama niya noon sa It's Showtime. Sinita na nito ang mga fans na grabe kung mambash sa ibang duo. Sunod-sunod ang post ni Vice Ganda sa kanyang ex account na nagpahayag ng suporta kay Clarice de Guzman. Ang sabi pa niya, ngayon dapat ay ipag-produce pa nga raw niya nung nakaraang taon itong si Clarice, pero napasok na nga ito sa PBB House. Ngayong nakalabas na si Clarice ay gusto na raw niyang ituloy ang pagpuproduce ng concert nito. Kaya tinitiyak na mas lalong magniningning daw ang karir ni Clarice pagkatapos niyang mag-PBB. Ang sabi pa ni Vice Ganda para kay Clarice, magandang exposure sa kanya ang PBB para mas makilala ng mga manonood at tulad ng matagal ko ng hangad, sana
mas yakapin siya ng madla dahil may pambihira talaga siyang talento. End of quote. Ang kaduo naman ni Clarissa si Shuvi Estrada ay lalong nakilala at kaagad na umakyat sa halos 700,000 followers sa kanyang Instagram account. Kaya tsak na may plano rin ang GMA7 sa kanyang showbiz career. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga taga Kinapawan City. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. At si Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Mama Evan Lang, good morning. Ayan, suki ho natin to. Tsaka sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga seafarers natin, ingat. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo'y pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. Check nyo sa tangerinechocolate.ph. Pero sa inyong mga orders, po pwede kayong mag-text sa 0919-095-5935. Ipinagmamalaki ni Dr. Helen Tan na bagamat ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal, ito daw po ay taste and looks global, kaya tinatangkilik ng maraming mga kababayan natin abroad. Katunayan, nagkakaroon na ho sila sa shortage ng supply. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. At ito nga po ay talagang ipinagmamalaking brand ng mga taga Quezon at ng mga Pilipino. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nasa ika-4 araw na ngayon ang patuloy na bakbakan sa pagitan ng Iran at Israel. Sa pinakuling datos ng Magen David Adom Rescue Service, umabot na ng 13 Iranians ang nasawi at nananatiling sarado naman ang pangunahing paliparan at airspace ng Iran. Sa ulat naman ng Washington-based human rights activists, mahigit sa 400 ang sugatan at 400 ang mga namamatay na, 654 naman ay nasugatan dulot ng Israeli strike sa Iran. Sugatan ang nasa 4 na overseas Filipino worker sa Israel matapos ang ginawang pambobomba ng Iran itong weekend. Sa ulat ng Department of Foreign Affairs, 12 Pilipino ang nasa park na tumama sa lugar ang missile na pinakawala ng Iran. At mula sa Rehoboth City ang mga nasugatang Pinoy. Isang bahay din ang Pinay ang nasira ng paulanan ng missile ang Ramat Gan sa Tel Aviv. Nadala naman sa pagamutan ng mga nasugatan Pinoy at patuloy pang nagpapagaling. Ikaw ba naman, paliparan ka ba naman ng daan-daang mga missile kahit ho yung Iron Dome ng Israel ganun ho ka bagsik ka, may makakalusot na makakalusot pa rin. Paano naman ang bahada ng Pilipinas sa Israel na i-repatriate ang mga Pilipino roon sa pamamagitan ng land o sea travel? Ito ay dahil nga sa kasalukuyang sarado ang airspace ng Israel at ng Jordan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ayon sa Philippine Ambassador na si Eileen Mendiola Rao, nakatutok sila sa pagmamonitor ng sitwasyon sa Israel at pinag-aaralan na nila ang contingency plan para sa pagpapauwi ng mga Pilipino oras na lumalaan na sitwasyon. Handa na rin na niya ang essential goods na ipipreposition sa iba't ibang mga lokasyon ng Israel bilang paghahanda sa posibleng repatriation. Samantala, posibleng lumobo sa $90 per barrel o mahigit sa 5,000 pesos ang presyo ng produktong petrolyo. Ito'y dahil naman sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na kabilang sa pinagkukunan ng supply ng langis sa world market. Sa pagtaya naman ng JP Morgan, isang global leader sa financial services, maaaring sumipa ng 120 hanggang 130 pesos per barrel ang krudo habang pinananatili naman sa $60 base case target para sa presyo ng langis.
Pero hindi ho maiiwasan na tumaas talaga dahil nga sa maapektuhan ho kasi yung Strait of Hormuz, ano ha. At hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ito pong nangyayari dyan po sa Iran, ano ha, at saka sa Israel. Dahil ang apektado ho nito, hindi lamang ang katahimikan po ng mundo, ano, o katahimikan ng mga lugar na yan sa Middle East, kundi pati na ho dito sa atin sa Southeast Asia. At ang pinaka-apektado din ho talaga nito, actually, isa sa mga nababahala ho dito, ay ang China. Ha? Bakit ho kanyo? Sa totoo lang, ano ha, ang China po kasi umaasa ho sa langis na galing sa Iran. Bagamat may embargo, ano ha, pasikreto pong inilulusot ho yung langis na yan papunta ho sa China. Kaya nga po maapektuhan ho nito ang produksyon ng iba't ibang mga produkto dyan po sa China. Maapektuhan din siyempre yung Belt and Road project ho ng China. Ha? Tapos siyempre yung pong US positioning, ano ha, dito sa Middle East ay makakaapekto din ho ng husto. Kaya hindi ho sibling usapin para ho sa mga Pilipino ang nangyayari ngayon dyan ho sa China, ano ha? Kasi alam naman natin, napaka-importante ho nitong supply ho ng langis, ano ha? Gusto natin ng katahimikan, ano? Nilalabanan natin ang terorismo, pero sana nga po maging matagumpay. Kasi ang mga G7 countries, yung mga economic leaders, nasa Canada yata ngayon, ano ha? Nagdatingan na kahapon pa sa Canada para po sa mahalagang pulong na ito at mapag-usapan ito pong nangyayaring kaguluhan ngayon, lalong-lalo na dito ho sa Iran at saka sa Israel, ano ho? So ang mga tinamaan na sa Japan, yung South Pars gas field, ang Kangan LNG port at saka yung Pahar Jam refinery. Yan daw po yung mga napaka-importante ho nito sa kalakalan ho ng langis. Ayan ha. A broader regional war involving Iran could spike oil prices, disrupt global shipping through the Strait of Hormuz, and ripple through Chinese markets and manufacturing. Alam naman ho natin, dami din produkto ng Pilipinas ang nanggagaling din po sa China. Ay importante ho, ipagdasal ho natin na matapos na ho itong kaguluhan na ito, ano ha? Pero bibilib ka dun sa mga Mossad, ano ha? Mantakin nyo, kaya pala naging matagumpay yung unang strike. Ilang buwan ang nasa loob ng heart ng Iran, ha? Ng Tehran. Yung pong mga operatives ho ng Mossad, ha? Lupit, ano ha? Kaya ba natin? Meron ba tayong ganyang klase, ano? Tapos ang ginamit ho pala dito ay mga F-35. 100 million per unit yung F-35, ano ha? Pero ang sinasabi ho ng Iran, nakapagpabagsak sila ng 3 at may na-capture daw silang isang babaeng piloto, ha? Kaya lang hindi nyo nga nalaman na nasa loob nyo na yung mga Mossad Sino bang maniniwala sa ganung klaseng propaganda? Tapos wala man lang ka picture-picture. Di ba? Na talagang meron nga silang captive. Bukod ho sa aktual na bakbakan, napakahalaga din po ng propaganda war dito sa nangyayaring kaguluhan to sa pagitan ng dalawang bansang yan. Ha? Nasa sa atin kung i-absorb yung ganong klase ng impormasyon. Ano, ha? Pero wala pa hong nagbabalidate na independent sources dito sa sinasabi ng Iran na nakapagpabagsak daw ho sila ng stealth plane. Ano, ha? Yung F-35. Alam ba niyo noong 1803? 1803. Balik na tayo. Si Napoleon Bonaparte binenta ang Louisiana Territory para ipund ang kanyang invasion sa Britain. Ang ginawa naman ng Amerika, binili nga po yung Louisiana Territory pero gumamit ng loan galing sa British banks. So, hindi alam ng Britanya, yung palang pondo ni Napoleon para i-conquer ang Britanya nanggaling din sa mga bangko nila.
Ano ang bottom line nito? Ang gera po ay negosyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. Kaya tayo medyo mga maliliit, mga piyon, talagang biktima ho ng pagnenegosyo ng mga superpowers, ha? Mga nagagandahang float mula naman sa iba't ibang munisipalidad ng Northern Samar. Inirampa sa float parade bilang bahagi ng 60th founding anniversary ng Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Kalit Bantayan, RH34 Jane. Muli na namang rumampa ang mga nagagandahang float mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Northern Samar sa ginanap na Ibabaw Float Parade kahapon. Ito ay grand tribute sa 60th founding anniversary ng lalawigan ng Northern Samar na nakatakda naman sa June 19. Makulay ang bawat float at makikita ang pagiging creative ng bawat lugar kung saan sa nasabing float nagsisimbolo ng pagkakakilanlan ng bawat bayan. Ipinakita ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto at kultura. Inikot ng mga float sa nasabing parade ang bayan ng Katarman. Sa 24 na mga bayan sa lalawigan, 17 ang lumahok. Ilan sa walang mga entry ay ang mga island municipality na hindi makakaya na ang pagdadala ng mga float patungo sa Kapitulyo. Pagkonsidera naman na motorboat ang kanilang transportasyon. Hindi lamang inirampa ang nasabing float, ngunit isa itong kompetisyon at nagawin naman ng malaking premyo ang nanalo na agad na inanunsyo pagkatapos ng parade. Ang itinanghal ng mga winners ng 2025 Float Parade Competition, ang champion ay ang bayan ng Katubig, tumanggap ng 450,000 pesos cash prize at isang trophy. Second place naman, ang bayan ng San Jose Northern Samar, tumanggap ng 350,000 pesos. Third place, Municipality ng Palapag, tumanggap ng 250,000 pesos. Fourth place naman ang bayan ng Lope de Vega, tumanggap ng 150,000 pesos. At ang ikalima naman ay ang bayan ng San Roque Northern Samar na tumanggap ng 100,000 pesos. Nakakatanggap naman ang consolation prizes ng 50,000 pesos ang lahat ng non-winning municipalities. Ibinigay mismo ang award ni Governor Edwin Chuan, Vice Governor Clarence Tato, at Joseph Doctor, ang officer in charge ng Provincial Tourism Office. Ngayong Ibabaw Festival sa pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan, ayon naman kay Vice Governor Clarence Dato, mas mataas ang kanilang inilaan na pundo ngayong taon kaysa sa nagdaang taon sa pagdiriwang ng anibersaryo kung saan maraming nakalatag ng aktibidad ngayong ika-60th founding anniversary ng lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat Jane Galit Bantayan. May paalala nga pala natin sa mga suki natin, ha. Ngayon po ang huling araw. Na-extend lamang po, dapat ang deadline noong pong Friday. In-extend lang po ng isang araw pa ang deadline para po sa pagpapaan ng application for state tax amnesty. Kaya ngayong araw na ito, June 16, talip na June 14 yung cut-off ang last day, ha. So pwede pa kayong humabol, ha, kung magkano ho ang inyong babayaran para po sa amnestia para sa mga hindi pa nababayarang estate tax. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At ang sabi nga po ng mga dalubhasa, pag napagana ho yung PDC, yan po yung nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo, nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog, nakakatulong para mapanumbalik natin ang lakas ng ating immunity, nalalabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung mayroon pa ho tayong mga concerns, mag-text tayo sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din kay Jojon Valerete Acol dyan po sa Estados Unidos. Sinantabi na namin ang iyong report. Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Sumipa na sa $146.74 billion ang external debt o utang ng Pilipinas sa ibang bansa sa unang quarter ng 2025. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 14% kumpara sa $128.76 billion sa kaparehong panahon noong 2024. Paliwanag ng Bangko Sentral, tumaas ang external debt ng Pilipinas bunsod ng fundraising activity ng gobyerno para masuportahan ang mga infrastructure project ng pamahalaan, pangangailangan sa pondo at trading requirements. Sabi na nito, paglilinaw ng Bangko Sentral, nananatiling nasa prudent level ang utang ng Pilipinas o katumbas ito ng 31.5% ng gross domestic product. Magtitipon-tipon nga ang Group of Seven o G7 leaders sa Canada para pag-usapan ng ilang international issues, partikular na ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, ganyan din ang US trade war. Ayon kay British Prime Minister Keir Starmer, nakikipagdialogo na siya kay US President Donald Trump. Ganyan din sa Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu at iba pang mga world leader tungkol sa posibleng tugon sa lumalalang sitwasyon. Magpapadala rin na niya ang Britain ng Royal Air Force jets at iba pang military reinforcement sa Middle East. Ilan sa mga naging sentro ng usapin ang pagtatangka ng US na gawin ang Canada na 51st state nito at i-take over din ang Greenland. Samantala, bilang summit host, una nang sinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney na ipagpapaliban nila ang tradisyonal na paglalabas ng joint statement sa pagtatapos ng pulong. Magandang umaga, Pilipinas! Nanganganib na mapaalis naman sa Estados Unidos ang nasa kalahating milyong mga immigrants na pinatawan noon ng tinatawag na special permit para manatili sa US. Ayon sa Department of Homeland Security, target na ipareport ang mga Cuban, mga Haitian, Nicaraguan at Venezuelan na pinahintulutang manirahan sa US noong November 2024 sa ilalim ng pamumuno ni dating President Joe Biden. Ito'y makarang suspendihin ni President Trump ang Humanitarian Parole Program na pinagtibay noon ng nagdaang Biden administration bilang bahagi ng mass deportation program ni Trump. Samantala, tiniyak naman ng Department of Homeland Security, magbibigay sila ng travel assistance na $1,000. Ito po'y exit bonus sa mga migranteng walang legal na permisyong manatili pa sa US at voluntaryong aalis ng bansa. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago mag-alas 5 na umaga, DepEd Bataan nakapagtala ng mahigit 116,000 enrollees para naman sa school year 2025-2026. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Umabot sa 116,197 ang kabuang bilang ng mga nakatalagang mag-aaral mula sa kindergarten, grade 12 sa lalawigan ng Bataan para sa school year 2025-2026. Ayon ito sa Department of Education, DepEd Bataan. Ang bilang na ito na naitala nitong Hunyo 12 ay katumbas ng 71.86% ng kabuang enrollment noong nakaraang taon na umabot sa 161,709. Sa isinagawang Oplan Balik Eskwela Interagency Meeting sa Balanga City, sinabi ni School Division Superintendent Carolina Violeta na inaasahang tataas pa ang bilang ng enrollees pagdating ng pagbubukas ng klase ngayong Lunes, Hunyo 16, dahil marami pa rin anya sa mga magulang ang nag-e-enroll ng kanilang mga anak sa mismong araw pa ng pasukan. Binigyan din ni Violeta ang kahalagaan ng malawakang suporta at pagtutulungan ng mga ahensya at stakeholders ng komunidad upang matiyak ang maayos at ligtas na pasukan. Samantala, nananawagan din si Assistant School Division Superintendent Armando Capili sa mga katuang na ahensya, lalo na sa Philippine National Police, na tumulong sa pamamahala ng crowd at trapiko sa unang isang
linggo na klase. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakakayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Naimbag na bigat sa mga kababayan natin dyan po naman sa Bulog, Cagayan. Philippine Army at PNP at Civil Society Organization kasama ang mga magulang nagtulong-tulong sa pag-aayos ng mga eskwelahan sa bayan ng Pahamudin Special Geographic Area. Ito po sa BARM sa huling araw ng Brigada Eskwela. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakot ng Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa huling araw ng Brigada Eskwela, tulong-tulong ang mga miyembro ng Civil Society Organization at iba pang volunteers sa layuning masigurong malinis ang loob at labas ng mga silid-aralan sa mga barangays ng Bayan ng Pahamudin Special Geographic Area o SGA ng BARM, kung saan ngayong unang araw ng pasukan, araw ng Lunes, June 16, si Member of Parliament Attorney Nagib Narimbo matapos nagpaabot ng suporta sa iba't ibang school sa Cotabato City ay nagpaabot din ng tulong sa mga eskwelahan sa bayan ng Pahamudin sa pamamagitan ng pagpapaabot ng tulong ng libreng bigas sa mga volunteers at sa mga guro. Ayon kay MP Attorney Narimbo, ang inisyatibang ito ay suportado na tanggapan ng Office of the Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ng mga barangays, LGUs at ng school administration. Pinasasalamatan din ni Narimbo ang mga kasamahan sa Philippine Army at Philippine National Police na katuwang din sa implementasyon ng Brigada Eskwela upang maging handa at ligtas ang mga eskwelahan sa pagbabalik ng mga mag-aaral. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, kaya napakaswerte nitong mga nakabili ng mga units dito po sa mga proyekto ng Westchester Realty. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor Samira at saka si Vera Prestige. Hindi na nila kinakailangan pang problema sa mga traffic kapag papasok sila sa eskwela ngayong araw na ito. Bakit? Nasa loob mismo ng township yung mga eskwelahan eh. Kasama ho yan sa mga amenities na ipinagkakaloob ng mga proyekto po ng Westchester Realty. Yan pong si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor Samira at saka si Vera Prestige. Hindi lang eskwelahan. Nandun po sa loob ho ng township ang simbahan, palengke, mga grocery stores at pati ng munisipyo. At syempre, iba pang mga amenities na kinakailangan po para sa isang maayos na pamayanan. Ilan lamang ho yan sa mga programang pinagkakaloob po ng Westchester Realty para sa kanila pong mga residente. Pinakamura na po yung housing unit ngayon, ready for occupancy sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang gives. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Habol ho kayo at mukhang paubos na ang mga units na available. Maganda umaga, Pilipinas! Bondo para sa classroom, dapat dagdagan ayon kay Senator Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond at Pasares 28. Raymond, good morning. Nararapat lamang natutukan at tugunan ng palagi ang problema ng kakulangan ng mga classroom sa tuwing panahon ng pasukan. Ito ang paniniwala ni Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education. Nangako itong kanilang dadagdagan ng pondo para sa pagtatayo ng mga classrooms sa darating na budget season. Sabi ni Gatchalian, ang kailangan lang ay matiyak ang absorptive capacity para sa pagtatayo ng mga classrooms. Tumatagal umano ng 2 hanggang 3 taon ang pagtatayo ng classroom at tapos na ang termino ng presidente bago matapos ang mga ipinatayo nitong mga dagdag classrooms. Ang kakulangan ng silid-aralan ay muling inaasahan ngayong pasukan ng school year 2025-2026. Batay sa pagtaya ay abutin ng 27 million na mga mag-aaral ang mag-enroll ngayong pasukan. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At isa din ho sa mga dapat din talagang tingnan yung problema ngayon ang pagdami ho ng mga kaso ng HIV.
ng human immunodeficiency virus, involving ang mga kabataan. Kaya dapat talaga magkaroon ng mas bukas na talakayan, pag-educate sa ating mga kababayan tungkol po sa paano mapapangalagaan o maiiwasan ang paglaganap ng HIV. Marami kasi ngayon kasi ang problema natin yung MSM, yung men having sex with men, kasi pabata yung mga involved dito dahil naniniwala nga yung mga teenager, yung mga bata. Hindi pa nga teenager 12 anyos yung pinakabatang biktima hindi naman sila mabubuntis, hindi naman sila makakabuntis kung sa kanila ay mapapatulo sa kapwa nila lalaki. Nang hindi gumagamit ng kondom. Yun ang nagiging problema. Kaya ayun, nagkakaroon ng mataas na transmission ng HIV. Alam ba ninyo na ang kondom pala, bago pa sumapit ang panahon ni Kristo, meron na hong kondom. Ang earliest documented condom ay noong pangkapanahunan ni King Minos ng Crete, 3000 BC. Pero yun daw pong pinakamatandang nakitang physical evidence ng condom ay mula po sa Dudley Castle sa England. Nakita naman ito noong 1640. Ayan, At gawa daw po ito sa animal intestine. Ayan. Kaya gawa sa man, kaya sino nagkaroon ng ideya ng anong tawag dito? Anong ginagawa sa umaga? Longganisa. Noong unang panahon, noong 1640, nung hindi pa usong longganisa, ginagamit palang kondom yung yung skin intestine. Maganda umaga, Pilipinas! Animal intestine. 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga, nananawagan si Attorney Romulo Macalintal sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. ibito ang panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa 1 na Disyembre ngayong taon upang ipakita ang kanyang paggalang sa karapatan ng mga mamamayan na pumili ng sarili nilang leader sa mga kanilang mga lugar. Ganyan Attorney Romy Macca na ang panukala ay dumaranas ng katulad na constitutional at legal flaw tulad ng Republic Act 11935 na tinangkang i-delay din ng December 2022 barangay at SK elections. Ngunit idiniklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema sa landmark 2023 case na Macalintal versus Comelec. Bagamat inilarawan bilang an act of setting the terms of office para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan, sinabi ni Attorney Romy Mac na ang panukala ay malinaw na misleading o nakakaligaw. Matay sa panukala, ipagpapaliban ang December 1 barangay at SK elections upang palawigin ang termino ng mga nakaupang opisyal hanggang Nobyembre ng 2026. Binigyan din ni Attorney Macalintal na hindi maaaring palawigin ng Kongreso ang tenure ng mga opisyal ng barangay at SK dahil sa paglabag ito sa karapatan ng mga mamamayan na piliin ang kanilang leader. Ay, teka muna, kasama ho natin ngayon ang chairman ng Board of Philippine Foundation for Science and Technology, si nating DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña.
Sek, kumusta na ho kayo? How are you today? Hello at sa ating mga taga-subaybay, busy pa rin sa mga gawain katulad nito na under NGO na ako ngayon, Philippine Foundation for Science and Technology. Kita nyo naman si Secretary Boy, retired but never tired. Ayan. Walang kapaguran ho itong mamang ito. Ano? Siguro para mas maintindihan muna nila, para saan ho ba ang Philippine Foundation for Science and Technology, Secretary Boy? Noong kasing 1984 ay ikinumbinsi ng dating Minister of Science and Technology, si National Scientist Emil Javier, na yung private sector ay tumulong naman sa pagpapalaganap ng kaalaman sa science and technology, magkaroon ng kultura ng innovation at technology, at magkaroon ng idea yung mga bata na kumuha ng mga career sa science and technology. So itinayo noong 1984, September 1984, ang Philippine Foundation for Science and Technology sa pangunguna ng mga committee mismo ng science and technology from industries, si Perino Poliosco, sila Meneleo Carlos, at iba pa. Ayan. At hanggang ngayon nga po, very strong at marami pong mga collaborative programs so ang foundation. Ako na po siguro magbibida, Sek, yung Philippine Science Centrum, hanggang ngayon, ito po'y matatag na matatag. Nandyan ho sa Marikina, dinaanan na ng sangkaterbang baha at mga dilubyo, pero very strong pa rin. Ano ho bang nandyan sa Philippine Science Centrum, Sec? Well, napakarami nating interactive exhibits. Yung hahawakan mismo ng mga bata, mag-i-interact sila doon sa mga exhibit at makikita nila ang mga prinsipyo ng science and technology sa physics, sa electricity, at sa optics, sa iba pa. Siguro i-update ko lang kayo, Angelo, mula nung huling baha, Ulysses yata ang pangalan nun, ay hindi pa namin na ibabalik itong National Science Centrum. Kaya ang ginawa namin ay nag-encourage kami ng mga maliliit na science centrum sa mga regions, at marami na kaming natulungan itayo sa mga regions, lalo na doon sa mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas. At medyo malaki ang magagastos namin para ibalik itong mga lumubog, lumbaha na exhibit namin. So kami ngayon ay nagpo-focus muna sa mga regional science centrum. Ano yan yung traveling science centrum o iba pa yun? Iba pa yung traveling. Yung traveling talagang nililipat-lipat namin yung mga interactive exhibits from one place to another. Yung regional science centrum, usually sa tulong ng local governments at saka ng DepEd, ay nagtatayo sila ng science centrum sa kanilang lugar. Hindi siya kalakihan. Siguro yung pinakamaliit, meron lamang mga 16 na interactive exhibits, pero tuwan-tuwa ang mga bata. At pati yung mga matatanda, dahil yung iba, katulad nung sa Pulilio, Quezon, malayo yun, magro-roro ka pa para pumunta roon. May mga turista sila na pinapayagan nilang pumasok doon sa Science Centrum na nakalagay doon sa Pulilio Elementary School. At may mga feedback kami na nakuha, lalo na doon sa mga foreign visitors, na natutuwa sila na mayroong ganon, ginawa ng bahagi ng tourist destination ng tao. Alam mo ninyo, isa pa sa napakagandang programa ho ng DOST, yung mga Balik Scientist program, yung ginagawa ni Professor Cora Salombides. Pero meron ho ba tayong sapat na teachers training na po pwede rin hong ibahagi ang foundation, Secretary? As of now, ay nakapag-train na tayo ng around 10,000, close to 10,000 teachers, at gusto nating madagdagan pa yan. Kaya nga lang, limited din tayo sa ating mga experts na handang tumulong, katulad ni Ma'am Cora Salombides, na yan ay umuwi-uwi pa dito from her residence America para mag-conduct itong teacher training. Umuwi siya on her own expense. Talaga? Wow. Ang kagandahan yan, nakadevelop siya ng sarili niyang mga
tools na ginagamit, ang tawag niya doon lab in a box, na yung mga teacher, kahit na doon sa lugar nila, wala silang mga laboratorio, na i-demonstrate din nila yung mga principles of science and mathematics. At yun nga ang aming programa. Sana lalapit kami sa DOST para siguro magkaroon ng programa na maparami pa itong mga balik scientists in the area of education. Pati ba GIDA area na penetrate nitong programa, Sekboy? Yes, Angelo, nakakarating kami sa mga GIDA areas sa tulong na rin ng Department of Science and Technology, although may panahon na wala talagang naibigay na assistance para sa programa na ito. Nung ako ay mag-take over as Secretary of Science and Technology, nakita ko naman na napakagandang programa nito. Kaya lumapit kami sa DOST, in particular yung Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies, R&D or PSED, at natutuwa kami na mayroong mga local government units na willing mag-spend out of their own budget or funds to put this up. Example ko nga lang kanina, yung mga itinayo namin sa Pulilio, sa Alabat, at ngayon papunta rin kami doon sa mga lugar ng mas matataas pa diyan sa area ng ano tawag diyan sa mountain range na yan, malapit sa Baler, And sila ang ginagawa nila ay pinopondohan nila yung pag-develop ng isang malaking room na kung saan ilalagay ang centrum, usually yan ay nasa paaralan, pero meron ding hindi, katulad nung sa Naga na meron talaga sila tinayong isang lugar na kung saan yung science centrum, at nakakakuha naman tayo ng grant from either the DOST regional office para sila na yung mag-finance nung pag-fabricate ng mga exhibits. At meron naman kami unit sa Philippine Foundation for Science and Technology na dedicated sa fabrication. May panahon pa nga na nakapag-export na kami ng mga exhibits sa siguro mga 3-4 na bansa. Wow. Ngayon ay medyo wala muna yon, kaya nagpo-focus kami dito sa pag-set up ng mga sentrum na maliliit sa science, sa regional offices. Ang isang kumausap na sa amin ay ang Batangas State University, which is the National Engineering University, na gusto nila sa loob ng campus nila ay magkaroon ng isang sentrum. Yung mga LGU na interesadong magpa-set up ng kahalintulad na mga sentrum, Sekboy, saan ba sila po pwedeng makipag-ugnayan? Well, of course, dito sa akin, pwedeng dumiretso na sa akin o kaya dun sa presidente namin, si Nicky Villaseñor. Meron kaming bagong presidente sa pagsapit na aming ika-40 anibersaryo. At dito ay mga may bibigay ko ng halimbawa nga, yung mga bagong nakipag-ugnay sa amin, mula nung magdala kami ng mobile or traveling science centrum sa BARM, ito lang September, Angelo, nagpunta rin ako doon. So sa Holo, sa Tawi-Tawi, sa Basilan, sa Lamitan, ay nag-set up kami ng science centrum doon, 1 or 2 weeks ang bawat isa. And napakaganda ng response ng local government, ng mga estudyante, ng mga school administrators. So at least 2 dyan ang nagkaroon ng indication sa amin na gusto nilang magtayo ng science centrum sa lugar nila. Ganon din doon sa ilang lugar sa Zamboanga region, Zamboanga Peninsula. So nagpe-prepare na kami dyan para dyan. Okay. Ano yung pwede lang ma-contact? May number ho ba kayo o email address na pwede lang puntahan? Oo. Siguro sa akin na lang muna diretso at hindi ko hawak yung mga number. Yes, please. Although meron ako number dito ng staff. Pero yung sa akin ay 0917 832 8497. Ulitin ko ha, 0917-832-8497 para ho doon sa mga lokal na pamahalaan o mga eskwelahan, mga university na gusto mong makipag-collaborate sa Philippine Science Foundation for Science and Technology. Sa grupo po nila, ang email Secretary address Boy. ko, Angelo, ay FT de la Pena
F as in yung pangalan ko, Fortunato, T as my middle name, Tanseco, and De La Pena. Dire-diretso yan, small letters, walang enye, ftdelapena@gmail.com. Ayan, FT De La Peña, De La Pena @gmail.com. Ayan. Isa yata sa fundraising activity na binabalak ho ninyo, concert, Secboy. Ano itong benefit concert na ito at saan available ang tickets and when is this happening? Yeah. Ito kasi, naisip nga namin, nung pa kami nagplano, nung pang September, na magkaroon kami ng isang major activity sa ika-4 na pong anibersaryo. Siyempre, it takes time to plan. So, ngayon lang namin ma-realize at ito ay gaganapin sa June 21. Actually, sa Sabado na yan. Ano? Next week. Medyo gipit na nga sa oras. Opo. June 21 at yan ay isasagawa sa UP Bahay ng Alumni dito sa UP Diliman, Quezon City. Magsisimula ang aming programa ng alas 5 ng hapon, may cocktails, at ito kasi ay inilalaan namin para yung mga dadalo, makita naman yung art exhibit namin. Yung art exhibit ay mga artwork ng isang professor na university scientist din sa UP, si Dr. Dave Centeno. Actually, professor siya ng marketing pero categorize siya as a scientist. And yung kanyang proceeds ng kanyang mga ginawang paintings ay idodonate niya sa Philippine Foundation for Science and Technology para sa kabutihan ng mga mahihirap na mga bata na gustong pumunta sa field ng science and technology. Alas 6 ay magkakaroon ng dinner, sit-down dinner, at alas 7 ang simula ng programa na siguro ay mga 1 oras lang naman ang aabutin. Sino-sino mga artists ang dadalo, Secboy? Well, ang kagandahan nito ay inisip din namin na ang i-feature ay yung mga artist na may background sa science and technology. Ang pangunahin naming performer ay si Dr. Raul Sunico, dating Dean ng College of Music ng University of Santo Tomas, na actually ang background pala niya ay BS Mathematics at Master of Science in Statistics bago siya nag-PhD, nag-doctorate sa music sa Amerika. At noon nga in-interview ako last time sa Radyo Henyo ni Ruby Cristobal, sabi niya naging teacher ko si Raul Sunico sa mathematics sa high school dito sa Manila Science. No? Of course, my very favorite undersecretary na ngayon ay undersecretary na sa Department of Energy. Dati sa Science and Technology, si Dean Geb, ang unang-unang babaeng dekano ng UP College of Engineering. May PhD yan sa electrical engineering. Pero ngayon ay patapos na siya ng kanyang PhD in music. Siya ay isang batang henyo sa pagtugtog ng Yamaha noong araw pa. Si Sergio Cao, 5 years old pa lang siya ay nag-champion na siya. Si Dr. Sergio Cao ay dati naming chancellor sa University of the Philippines Diliman. Mathematics major din yan. Pero nag-specialize sa finance. Ngayon ay presidente siya ng isang private college na Tatiana College diyan sa Merong Mall of Asia area na at siya ay napakagaling na umawit. Kaya sila ay featured din. Meron namang mga regular artists or performers na kinuha kami, itong grupo ng mga young ladies by Hana at ang aming pinagmamalaking tenor na si Joel Badon. Ayan. Ilan lamang ho yan sa mga performers na ibibida ngayon pong June 21, Sabado na yun, Jonathan pala si Badon. Jonathan Badon. Oo. June 20. Again, saan available ang tickets nito? Siguro para mas mabilis. Ano ha? I-text nyo si Secretary Boy. Oo. Ayan na. Nakalagay na dyan si Miss Ann Asia at 0917-526-6356 o 0916-954-792 at si Jubilin Bisain 0999-994-1942. At syempre, yung mga dadating doon, baka naman gusto nilang magbigay din ng donation, lalo na yung mga ibang merong kakayahan para dito sa aming mission
sa science and technology, particularly sa education. Alam ho ninyo, walang talo pag nag-invest ho kayo sa science education. Ano ha? Dahil sabi nga natin, wala namang bansang umasenso nang hindi ho nag-invest talaga sa science and technology. Ano ha? Suportahan ho natin itong programang ito. At doon ho sa mga may mga interest pa tungkol ho sa Traveling Science Centrum, makipag-ugnayan po kayo kay Secretary Boy sa 0917-832-8497. Sec Boy, alam ko kayo isang magaling na lolo, dakilang tatay, and happy Father's Day, and salamat ho ninyo sa inyong walang sawang malasakit at pagsisikap para po sa science sector ho ng ating bansa. Salamat po, Secretary Boy. Ha? Thank you. Thank you. Sa iyo din na napakatagal ng sumusuporta sa science and technology. Thank you very much. Ingat po kayo and good luck dito po sa upcoming event ngayong pong Sabado. Ha? Thank you, Secretary Boy. Si Secretary Boy de la Peña, dating Secretary po ng DOST at ngayon ay Chairman of the Board ng Philippine Foundation for Science and Technology. Ulitin ko po lang yung numero ha, para sa mga LGU na nagsisikap na magkaroon din po ng mga exhibit po ng Philippine Science Centrum at magkaroon ng opportunity dito po sa Traveling Science Centrum. 0917-832-8497. Yan po ang inyong tawagan. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan ha, doon ho sa mga interesado, punta ho kayo doon sa concert at magpa-reserve na ho doon sa mga numero yung binigay natin ha. Samantala, ano man po ang lakad natin, huwag din kalimutan, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compounding plumal cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:22 ng umaga. 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, baka kayo ay pabalik ng Pilipinas ha. Doon sa mga kababayan nating seafarers, mga seaman natin. Aba, wag na ho tayong magpasalubong na imported na tsokolate. Para pong ito mga taga San Diego, California, midnight singers natin. Pag umuwi ng Pilipinas, talagang hinahalap nila tangerine chocolate ha. Magandang umaga kay Boss Manny, kay Sir Art, kay Junior Bao, kay Tita Linda, kay Ma'am Lloyds at saka kay Tita Cora ha. Ang ating midnight singers dyan sa Japan. Sa San Diego, California. Pinagsasalo-halo na natin. Tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim na po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon, kaya nagpuproduce sila ngayon ng tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-0955-935 at may 10 variants po ang tangerine chocolate na available sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin hindi lamang po ang ating lokal na ekonomiya kundi ang loob ng ating mga magsasaka para manatili ho sila sa pagsasaka at mag-produce ng ating pagkain para po sa food security. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina ng Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Ganyan din sa lahat ng mga tagapakinig natin. Wala tayong low pressure area. Wala rin tayong bagyong minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat may tsansa pa rin or mas malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, gayon din sa Bicol Region at sa lalawigan ng Quezon. Dulot ito nitong easterlies o yung hangin mula sa karagatang Pasipiko. Samantala sa lalabing bahagi ng ating bansa, dito sa Kamaynilaan at lalabing bahagi ng Luzon at sa Kalakhang Mindanao, inaasahan naman natin ang mas mainit na panahon sa tanghali habang may chance pa rin ng mga thunderstorms sa hapon.
hanggang sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Sa lagay naman ng ating karagatan ay banayad hanggang sa katamtaman ng ating nasa magiging lagay ng ating karagatan. Kaya dito sa mga pumalaot ang mga sakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat na lamang po pag may thunderstorms kung minsan nagpapalakas ito ng alon ng karagatan. At ito po, Sir Angel, ating inasa magiging lagay ng panahon para sa araw na ito. Unang araw ng pasukan. Yun nga eh. Estudyante. Oo. So, asahan po natin, medyo mainit yung tanghali sa malaking bahagi ng ating bansa, pero sa hapon dito napapadalas yung mga thunderstorms. Anyway, maglalabas naman po tayo ng mga thunderstorm advisories kapag may namataan tayong mga cloud clusters na maaaring magpaulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Okay, ang kinakailangan magbaon ho ng pananggalang ha, dahil hindi natin pananggalang sa ulan, ano ha? Dahil nga hindi natin alam kung anumang anong oras, ano ha, babagsak itong mga hindi inaasahan nating mga pag-ulan. Ano? So monitor ho ninyo ang mga bulletins mula ho sa Pag-asa, lalong-lalo na sa bandang hapon. Ha? Thank you, Kaobet. Magandang umaga. Si Kaobet Padrina mula po sa Pag-asa. Samantala si PNP Chief Nick Torre mag-iikot sa ilang mga paaralan kasabay ng pagbubukas ng klase. Siyempre makakasama nyo dyan si Ijel Parosa, RH52. Ijel, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel. Planchado na itong inilatag na seguridad ng pambansang pulisya para sa pagbubukas nga ng klase ngayong school year 2025 hanggang 2026. Ngayong araw, mag-iikot si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa ilang mga paaralan, pero puro ito sa Quezon City, Kuyong Angel, gaya sa Batasan High School, President Corazon Aquino Elementary School at Commonwealth Elementary School. Ayon naman kay PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa kabuang 37,740 na mga pulis ang itinakalat ng hanay sa buong bansa para magbantay sa 45,974 na mga paaralan. Bilang bahagi ng mas pinaigtingding police visibility, may nakalatag na higit 5,000 police assistance desk ang PNP malapit sa mga nabanggit na eskwelahan. Tatauhan ito ng 10,000 plus na police personnel na alalay sa mga estudyante, magulang at school staff, lalo na sa maging sa daloy ng trapiko. Bukod pa ito sa 10,687 na mga police na nasa mobile patrols at higit 16,000 na mga patrol sa mga itinuturing na critical area. Tiniyak ng PNP Chief Torre ang kanilang full coordination sa Department of Education, maging sa mga lokal na pamahalaan at partner agencies para sa pasukan na ngayong taon. Ito sa Edniel Rosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Tatlong Chief of Police naman ng Kamaraba pinalitan. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May bundag ako yung Angel. Ako ang raw ng pasukan sa eskwela ay sa pwesto. At tatlo Chief of Police ang Caloocan, Malabon at Nabutas at Valenzuela. Tinanggal na sa pwesto si Police Colonel Mario Cortez ng Nabutas at nilipat naman sa DIMD. Relief bilang Chief of Police naman sa Caloocan si Police Colonel Voldida Doles at inilipat naman sa DPRMD. Samantala si Police Colonel Jason Visayas na galing naman ng DPRMD at naging Chief of Police ngayon ng Valenzuela na naging kapalit naman ni Police Colonel Kayaban na naman sa pesto bilang Chief of Police ng Malabon si Police Colonel J. Baybayan. Tinayak naman ni NPD Director Joseph Uligan na nakalerto rin ang lahat ng hebat kapulisan sa Cabanaba at tiniyak at tapat na at maayos sa serbisyo lalo na ngayong pasukan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Nasunog naman ang isang paaralan sa Quezon City 2 araw bago ang pagbubukas ng klase. Sa report ng Bureau of Fire Protection, dakong alas 10:55 ng umaga, nagsimula ang sunog sa gusali ng San Francisco High School sa Barangay Santo Cristo. Umabot na 3 alarmang sunog na apulan bago mag alas 12 ng tanghali. Ayon sa Bureau of Fire, kabilang sa naapektuhan ng sunog ang faculty room ng paaralan. Wala namang napaulat na nasugatan o nasawi sa naturang sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halagang napinsala. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero ang sabi nga po ng madalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus
Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating plasmacytoid dendritic cell o yung PDC, yung po yung tinatawag na lumahasan na commander ng ating immune system, na activate po nila ito, activation po ng PDC, nagtataboy ng toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya't napapanumbalik nito ang sigla ng ating immunity. Nakatutulong din po ang utabayo para ma-achieve natin magandang tulog, malabanan ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung tayo po ay may mga katanungan pa, po pwede tayo mag-text sa Ultabayo sa 0917-110-6580. May mga nakastambay pong mga medical experts dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero wag natin kalimutan ha, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon ho kayo bibili online sa online kinakailangan dun sa ultabayo.shop tayo pupunta, gamitin po ninyo yung QR code at i-access po ninyo yung Kuya Angel para magkaroon po kayo ng 10% discount. Ayan dapat po sana yan Father's Day offering lang but due to popular demand, ini-extend po natin Basta hanapin po ninyo dun sa ultabayo.shop Kuya Angel. Ayan para ma-avail ho ninyo yung 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, maganda umaga nga pala sa mga suki nating mga retired na Sa mga retirees natin, good morning, good morning, good morning. Siyempre, kasama dyan si binabati natin, si Mayor Zenny Mendoza. Mayor Zenny, kumusta na ho kayo? Ng Talisay, Batangas, si Justice Max De Leon. Hindi naman retired si Justice Max De Leon. Katagal pa, bata pa yan. Ng Court of Appeals, si Ambassador Harry Amping. Ambassador, magandang umaga po sa inyo. At saka si... ito, nag-retire na ito, si Attorney Biong Garing. Good morning ho sa inyo, Ayan, sa mga suki natin, nakatutok ho na maagang gumigising, dala ho ng edad. Good morning, Batayin din natin ang magandang umaga, yung isang retired general na mataas ang pangarap, Oo, at mahilig ho sa mga mga retokada. General, pakirendahan naman daw yung inyong girlfriend. Dahil matinding mga intriga, nangiintriga ng kung sino-sino, Baka makarating yan kay Mayor, mahirap na. General, retired general pala yan, pakirendahan lang ho ninyo dahil bagamat mataas ang inyong pangarap, baka madiskaril dahil ho sa inyong girlfriend. Teka muna, nasa linya na natin si ito senior citizen talaga ito si Attorney Romy Mac. Maaga din kong gumising si Attorney Romy Mac. Attorney Romy Mac, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Angelo, at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig. Oo, kanina, isa ho yung sa mga item na nabanggit ko, yung sinasabi ninyo na itong kapapasa pa lamang na panukala sa Senado at sa Kongreso para sa postponement ng barangay at SK election, wala pinag-iba dun sa naunang batas na idiniklarang unconstitutional? Yes, ganun din. Bagamat ito ay binago nilang title, instead na an act postponing the election, ang ginawa nila an act setting the terms of office. Pero pag binasa mo yung content noong nasabing panukalang batas, andun pa rin yung postponement of barangay elections. Para ba kaya nga sinabi ko, parang misleading yata ito o may konting panlilin lang ang nasabing ginawang panukalang batas, sapagkat ang talagang nilalayon ay i-postpone yung election. And by postponing, ini-extend na naman ng one year yung mga position ng mga incumbent barangay officials na wala namang dahilan para ito ay i-postpone ng ating pamahalaan.
Kaya't ako'y naniniwala na ito ay dapat na questionin uli sa Korte Suprema kapag ito ay pinirmahan ng Pangulong Marcos. Kaya nga ako'y nananawagan kay Pangulo na huwag mo na namang pirmahan ito. Irespeto naman ninyo ang karapatan ng mga mamamayan natin na mamili, na sila mismo mamili at hindi yung ina-appoint ng mga legislative actions. Teka muna, nakonsulta ba kayo? Kayo ba kinuhang election expert? Resource person? O resource person nung nagkakaroon ng deliberation sa Kongreso? Wala naman akong natanggap na mga invitation tungkol dyan. Oo. Kaya yan kahit naman na ma-invita ka, pagka talagang yan ay bahagi kasi ng pangako ng ilang mga kandidato noon na ipopospone nila itong barangay elections na ito. Kaya ayan na naman, natatandaan ko yung isang batas, yung Republic Act 11935 na nagpostpone noong 2022 barangay elections. Nung magkaroon kami ng oral arguments, tinanong ako ng Korte Suprema, ano ba tingin mo, Atty. Makalintal ang dahilan at lagi nagpo-postpone ng mga yan? Kako political reasons, kasi kako mga pangako yan ng mga nag-i-sponsor ng ganyang panukala na sila ay magpo-postpone ng mga barangay elections. At ito na nga, pagkakatapos ng ang national election, lagi nang merong postponement ng barangay elections. Lagi na lang, Angelo, mapapansin mo yan. Immediately after ng isang national election, nariyan ang postponement sapagkat yan ang pangako nila, katuparan ng kanilang pangako sa mga barangay officials na yan. May sinabing mga tawag dito, dahilan. Yung ilan sa mga mahistrado natin na nagdeklara na unconstitutional yung naunang batas ng postponement ng eleksyon. Pwede nyo bang ipaliwanag mo sa amin? Sinabi ng Korte Suprema mismo yan na wala silang nakitang basihan para i-postpone ang nasabing barangay elections. Na sinasabi nila dapat ang pagpupospone ng isang barangay election ay merong mabigat na kadahilanan. Halimbawa, merong public emergency. Yan po, pwede yan. Ano ang government interest involved? So, itong mga bagay na ito ay sinasabi ng ating Korte Suprema na kinakailangang patunayan bago i-postpone yan. Kasi pag ikaw ay nag-postpone ng isang halalan, ay talagang nilalabag mo yung karapatan ng ating mga mamamayan na mamili ng kanilang leaders. Katulad ng mga ito, nung inihalal natin ng mga incumbent barangay officials na ito, ang kontrata nila sa atin ay hanggang December lamang itong taong ito. Pero dahil sa ini-extend hanggang November, ano ang karapatan ng legislature na tayo ay i-impose sa atin ang mga leaders na yan? Wala silang karapatan na tayo tanggalan ng karapatan na tayo mamili ng ating leaders. So mangyayari yan pag nag-expire ang term nila dapat itong December 2025, ay itong mga susunod na sa 2026 hanggang November 2026, ang mangyayari in-appoint na lamang yan, parang in-appoint sila sa pamamagitan ng panukalang batas na yan. Tinanggalan ang taong bayan ng karapatan na mamili ng ating leaders. Tama na naman siguro itong panlilinlang na ito ng ating mga mambabatas. Attorney, napakadami ng problema ng bayan natin pagkatapos ibibigay pa sa atin itong bagay na ito. Attorney, bakit nung panahon ng Cory administration merong mga OIC, mga officer in charge na hindi naman hinalal, in-appoint lang din? Well, nung panahon ni Cory kasi nung revolutionary government tayo So, wala tayong saligang batas noon kung ano ang i-declare noong nanalo sa revolusyon, yun ang matutupad. Pero nagkaroon na tayo ng panibagong saligang batas, 1987 Constitution. At ang sinasabi dyan, ang karapatan lamang ng Kongreso ay to fix the term of office. Itakda mo ang panahon. Pero walang sinasabing palawigin mo yung panahon ng kanilang panunungkulan. Na-fix ang term nila doon na 3 years lamang sa halalang yan. So dapat susundin nila yun na yung term nila. Kung nais man nilang magkaroon ng na mabago yung term na yun, okay lang, walang problema. Pero huwag mong ipopostpone yung nakatakdang halalan para sa bagay na yan. Sa election na yan. So pwede... Ang nangyari dito, pwede, after ng pwede sabihin na, December election, ang mananalo sa November 2026,
4 years na kayo. Pero hindi po pwedeng sabihin na ipopospone mo yung December 2025 election. Pwede mo sabihin matapos sa December 1, 2025 magkakaroon tayo ng eleksyon. Pero yung mananalo dyan ngayon ay 4-year term na. Okay yun. Pero wag mong sasabihin na yung 4-year term magpo-postpone muna tayo bago ma-implement yun. Bakit kailangan kailangan i-postpone mo ang eleksyon para ma-implement ang bagong term of office? Parang retroactive, ano? Ay ini-extend mo ng 1 taon yung incumbent barangay officials. Nang walang dahilan. Okay. So pag hindi nabito ng presidente, aakyat ka sa Korte Suprema to challenge it again. Yes, of course. Pag yan ay hindi binito ng Pangulo, ay talagang aakyat kami sa Korte Suprema sapagkat ito na naman ay isang panlilinlang sa ating taong bayan. Ang dami nang ginagawa itong ating mga kongreso na dapat na talagang inaakyat dyan. Hindi na nadala. At sana naman ang Pangulong Marcos ay pag-aralang mabuti ito. Kasi alam mo, nung inagsampa ko nung kaso Makalintal versus Comelec, marami ng mga justices ang nagsabi noon na talagang hindi po pwede yung basta-basta lamang postponement. Doon ay hindi lamang yung ponente ang nagsabing unconstitutional. Marami doon sa mga justices na yung gumawa ng separate opinion at talagang pinagtibay nila na yung postponement na yan ay hindi dapat ginagawa nang walang mabigat na kadahilanan. At ito ay walang dahilan para i-postpone. Walang sinasabi kung anong dahilan So, hindi yan dapat na pinapayagan ng ating saligang batas. Attorney Romy Mac, thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat. Maraming salamat, Angelo. At maraming salamat sa iyong tagapanood, tagapakinig. Ingat po. Si Attorney Romy Makalintal. Siguro isa sa mga dapat na lang napagtuunan ng pansin. Baka po pwede pang humabol, magpasa ng panibagong batas after itong 20th Congress na, kaya lang wala na hindi na nag-issue ng panibagong extension last day na ngayon last day ngayon ang bayaran ng tax amnesty para doon sa mga hindi pa nakapagbabayad ng kanilang mga estate taxes. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nasa Barangay Binirayan, Laurel, Batangas. Ulitin natin Barangay Binirayan, Laurel, Batangas. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga taga-Binawan ng Rizal. Baka gusto ninyo silipin din itong napakagandang proyekto ngayon ng St. Monique Ballet. The most prestigious project ngayon dyan sa Binawan ng Rizal. Tingnan po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan na merong balcony with 2 to 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa ragdagang detalye. Yung bang gusto mo yayamanin ang dating ng bahay mo, yung pagkagising mo may malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin na bubungad sa iyo, yan pong inaalok sa atin ng St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 7 bago mag-alas 6 na umaga. Umaga, Pilipinas! Pagbuo daw po ng Philippine Atomic Regulatory Authority, hindi senyales ng agarang pagtatayo ng nuclear power plant. Paano nga mas mapabilis Detalye na balita mula kay Giselle Recaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nilinaw ng Department of Energy na hindi senyales ng agarang konstruksyon ng nuclear power plant ang pagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilATOM. Kasunod ito ng pagratifika ng Bicameral Conference Committee sa panukalang Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Ayon kay incoming Energy OIC Sharon Garin, ang anumang bansa na nagnanais na pumasok sa paggamit ng nuclear energy, kinakailangan dumaan muna sa masusing proseso at tumalima sa International Atomic
Atomic Energy Agency para sa pagbuo ng nuclear infrastructures. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, target ng bansa na makapagtayo sa 2032 ng sarili nitong nuclear power plant. Noong December 2024, nakompleto ng International Atomic Energy Agency yung kanilang follow-up integrated nuclear infrastructure review mission sa Pilipinas. Pinagtibay nito ang patuloy na progreso ng bansa sa pagdevelop ng mga kinakailangan ng mga infrastruktura upang suportahan ng nuclear energy programa. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 2032 pa, sus may katagal. Ay, may situation na tayo sa barangay Mario Obrero Elementary School. Nandun si Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Boy. Angel, good morning, Kuya Angel. Dito tayo sa Barrio Obrero Elementary School sa Tondo, Manila. Maaga pa lang, bago mag-alas 6, ay napakarami ng mga estudyante ang pumapasok sa unang araw ng klase ngayon at yung iba ay kasama ang kanilang mga magulang at merong mga estudyante na ang pasok na lang ngayon ay mula grade 1 hanggang grade 6 ang mga estudyante papasok ngayon, pero mamayang hapon ay ang grade 5 ayon sa mga guro itong naturang paaralan. Ngayon pa lamang talagang dumarating, napakaaga dumating ang mga estudyante na nag-aaral dito sa nabanggit na eskwelahan. Sa labas ng paaralan na Kuya Angel, wala akong makita ng pulis na dapat sana ay nakabantay dito sa area sa labas ng paaralan. Dito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Si Boy naman, nangako na nga maglalagay ng pulis. Gusto mo pa talagang nandyan. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ayan, mabuti pa si Sherwin Alvaro, nasa barangay Binirayan, Laurel, Batangas. Kumusta na dyan, Sherwin? Ano ga? Ay nako Kuya Angel. Angel, dito sa barangay Binirayan, tignan mo, nagsisimula ng pagkalipahan ang mga estudyante. Dahil ngayong unang araw ng pasok, ito papunta na sila ng eskwela, hinahatid ang kanilang mga nanay. Ang mga estudyante dito sa Laurel, sa Batangas. Alam mo, may mga baon pang Aqua Plus. Noong araw, ang baonan lang natin ng tubig kay mga ano lang, di ba? Mga... Oy, social kami. Na may takip. Social kami. Social kami, basyong bote ng soft drinks ang baonan namin. Ano ka? Oo. Branded. Basyo ng soft drinks. Mas grabe yun. Sinauna. Pero, eto, baka bago na rin ang pakikinig ng mga taga-Laurel. Dahil ito si Ay, nawala ng audio, Sherwin. Pag-aatid ng bata sa eskwela, pero na-chepo natin naka-tune in sa DZRH. Bilisan mo. Bilisan mo, baka maliit yung bata. Go. Ayan. Oh. Ayan. Yan. Isa, oo. Naka-DZRH. Lagi ka naka-tune in sa DZRH, kuya. Opo. Pangalan nyo ulit? Kuya Bino ulitin. Kuya Levi. Kuya Bino ulitin. Yan, si Kuya Levi. Kuya Levi, palagi ka naka-tune in sa DZRH. Sino paborito mga announcer sa umaga? Angelo Palmones. Si Angelo Palmones dahil siya meron ng 1,000 pesos. Ay, abere mo. Ay, yung mga kasamahan dito na maghahatid din ng mga magulang yan, maghahatid din yan ng mga anak nila mamaya. Pero, tuwan-tuwan. Hoping. Kuya Levi na 1,000. Kuya Levi naman, hindi mapakawari ang sarili, pinanonood ang sarili sa kanyang cellphone. Ayan, At syempre, may kasama ba yan? DZRH Grocery! Yan, para sa'yo, Kuya Levi. At dahil pasok ka na, meron dapat na ipangsasaing pambabaho ng bata. Meron tayong na-imbag na bigas ng DZRH. Yan, para sa iyan. At dahil kayo maghahatid ng bata, dapat kayo naka-uniforme. Itong uniforme ng DZRH, puting-puti. Pwede mong ipatong sa iyong shorts na kake. Yan, DZRH uniform. Yan, para sa iyo. Sa iyong masugid na pagsubayban sa DZRH. Ano masasabi ko, Kuya Angel? Maraming salamat po sa DZRH. Maraming salamat din sa iyo sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga programa ng DZRH. Sa mga nais manalo na 1,000 pesos sa kinumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malakas promo. RH number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, ang ihahatid niya yung katabi niya? Yan yung ihahatid niya sa eskwelahan? Si tatay. Si tatay. Kayo po, tatay, kayo ba maghahatid kay Kuya sa eskwela?
kuha ko lang ito, kamembro ko lang sa hanap. Kamembro lang. Kasamaan sa hanap buhay. Nagkataon lang na dito na magkasama sila na nag-aabang ng mga anak para ihatid sa kanilang mga eskwelahan. Okay, sige. Sherwin, thank you. Okay, back to kay Angel. At papaalam na rin na tayo. Susunod na Pondo Sordo sa TCS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay sa isa pong Greek historian at geographer na si Herodotus. Ang sabi niya, in peace, sons bury their fathers. In war, fathers bury their sons. Huwag mo utang na loob, ipagdasalo natin na huwag humantong sa mas madugupang bakbakan. Ito pong nangyayari dyan po sa Israel at sa Iran. Maganda umaga, Pilipinas! 2 por 2, susunod na. 2 minuto makalipas ang 6 na umaga.